Samantala, bumaba ang presyo ng langis kada bariles ayon yan sa Energy Department. Ito'y dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Nakiusap din ng DOE sa mga kumpanya ng langis na huwag nang magpatupad ng dagdag presyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nalagasan ng kita ang jeepney driver na si Lito. Ngayong araw kasi, ipinatupad ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Mahirap po talaga pag mataas yung presyo ng diesel, gawa ng mapupunta na yung kita namin, mapupunta lang doon sa diesel. Kano ka nakakahinaya? Ano po, pambili sana ng mga baon ng mga anak namin, nag-aaral. Tapos yung ulam. Malakihan dapat ang aumento sa presyo ng krudo pero ginawang utay-utay matapos ang pakikipagpulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumpanya ng langis. Ang nasa 5 pesos na taas presyo sa diesel, binawasan at ginawang 2 pesos and 60 centavos muna. Ang hanggang 4 pesos and 70 centavos sa aumento sa gas, 2 pesos and 40 centavos muna. Habang ang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina, 1 peso and 75 centavos muna. Ang natitira, nakaambang ipatupad sa June 26. Pero ayon sa Department of Energy, bumaba na sa 69 na dolyar ang presyo ng langis mula sa higit 70 dolyar kada bariles matapos ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Kaya ang DOE pakikiusapan ng mga oil company na wag nang magpatupad ng dagdag presyo. Hikayat hindi na magbigay ng diskwento sa mga tsuper. Yung other half na stagger, can it be negotiable pa? And that's for them to decide. It's another act of kindness on their part if they do so. But rest assured that DOE will attempt, will try to talk to the oil companies. Thank you. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, liberalize o bukas ang kompetisyon sa industriya ng langis. Kaya walang kontrol ang gobyerno sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang economic team, tiniyak ang nakahandang paglalabas ng ayuda sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda sakaling pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Pinag-usapan ang epekto sa transportasyon, agrikultura at remittance sa mga overseas Filipino workers na naipit sa gulo sa Middle East. Pero tigil na ang putukan sa pagitan ng Iran at Israel sa ngayon, kaya positibo ang economic team na hindi na ito magdudulot ng malaking epekto sa Pilipinas. The conflict has subsided and the prices have gone down. Maliit lang talaga yung impact that I don't think it's alarming for our economic managers. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.